At naitanong din 'to sa isang programa, sa isang interview na hindi galing sa akin ang, nasabing balita ko, hindi mismo kay ombudsman, sa ombudsman. Pero hindi nga niya daw sasampahan ng kaso ang ombudsman. Mas pinili niya akong sampahan, kahit ako yung hindi yung source. Well, anyway, kung yun lang naman ang issue, Ruth, kasi yun lang yung nababanggit niya, siguro mas maganda, unang-una, meron naman kasi talaga siyang issue sa DOE. Ayan, ito issue niyan, okay? Doon muna tayo. Kasi nga, ang sinampa niyang kaso, yung fake news ni Claire. Pero ang tinutukoy ni Claire, yung fake news naman niya ay na-pick up lang niya at nagkomentaryo lang siya doon sa fake news ni Boying. Bakit siya ang pinag-initan? Yan ang punto ni Claire. Mamaya i-explain ko bakit ikaw ang pinag-initan. So mas maganda sagutin muna niya yon kaysa ma-divert yung attention ng tao dahil baka mawala yung issue tungkol sa pagmumulta sa di umanong hindi niya pagtalima sa kanyang obligasyon dito sa kanyang mga solar firms. At ito'y naging malaking kawalan sa ating bansa at sa sabi ni Secretary Sharon Garin ay naapektuhan ang 12,000 households. Yun ang sa akin pagkakaalalang sinabi ni Secretary Sharon Garin. So dapat masagot muna niya yan dahil talagang malaki ang epekto nito sa hindi pagtalima sa obligasyon. Ang sabi ni Claire, sagutin niya muna yung nawala na parang 12,000. I'm not sure doon sa exact Basta yung malaking nawalang power, 12,000 megawatts, etc. Hindi ko alam yung eksakto. Basta yun ang kina-question ng DOE na hindi na-produce nung kumpanya di umano nitong si Libiste. Ang sabi ni Claire, yun muna ang sagutin mo kasi mawawala tayo doon sa issue na naapektuhan yung maraming mga kababayan. Ang masasabi ko doon, Claire, kayo ang nagliligaw ng kwento. Ang totoong usapin niyan, hawak niya yung magnanakaw diyan sa flood control scandal. Tapos bigla nyo silang binato ng ganyan. Nagigets nyo? Nung bigla nyong binato, nung dinimanda ka, ang sasabihin mo sa kanya, siya ang nagda-divert. Huwag mong i-divert yung issue, Lebiste. Parang ganun ang sinasabi ni... Huwag mo i-divert, sagutin mo. Nagigets nyo po? Sagutin nyo yung tungkol dyan sa DOE. Baligtad, kayo ang nagda-divert. Ngayon, para sagutin yung issue na yan, hindi na nga siya dyan parte niyan. At hindi po yan yung ibinenta niya. Naintindihan? Na-explain na po natin yan kanina eh. Kaya nga parang talaga pong ito si Claire, ligaw na ligaw. Iba na po itong hindi na siya parte ng kumpanyang iyan. Ito may prangkisa na patungkol doon sa power. Okay? Now, patungkol sa sinasabi niya na sinabi ko daw na hindi naman siya nagbenta daw siya ng kumpanya na may prangkisa. Hindi din sa akin galing yon. Mismo siya ang nagsasabi sa isang interview nung tinanong siya kung ano ang estado ng solar para sa bayan na siyang may prangkisa. Sinabi niya na hindi na siya ang may-ari at tinanong siya kung ito ba'y na-divest niya. Sinabi niya, oo, nag-divest siya. So hindi sa akin galing na nag-divest siya ng property or rather ng kumpanya na may prangkisa, kung hindi galing mismo sa kanya. Na makikita naman yan sa mga interviews niya. Ade, ang issue nga dito, na-divest, okay? Bakit sa kanya mo sinisingil yung kakulangan na 12,000 na yung power na yun? Hindi na nga sa kanya yun. Na-divest niya na. Iba na po ang katungkulan niya doon. Parang kung hindi ako nagkakamali, siya ay parang investor na lang doon. Wala na siya doon sa day-to-day na negosyo. Wala na siya doon sa manpower. So naiintindihan po natin, medyo na nalilito na si Claire eh. Ang dinimanda nitong si Libiste yung fake news mo na sinasabi siya ay nagbenta. Iba naman yung binenta niya. Nagigets po? Kaya nga, kung meron kang doon na kayo magsagutan sa korte. Oo. Pero naintindihan po natin, magkaiba ata sila ng kumpanyang sinasabi. Hindi naiintindihan ni Claire kung ano yung na-divest na at wala ng prangkisa. Yung medyo pinanood ko nga rin po briefly yung kanyang briefing eh. Kasi ang sinasabi niya kasi, parang nagkamali daw po kayo sa anyway, masalimuot po yung mga kumpanya, no? Ang sinasabi niya lang po, tila nagkamali daw kayo, hindi daw kayo nag-research doon sa pagtukoy sa kanyang kumpanya na binenta, na hindi naman daw po niya binenta yung merong franchise. Parang ganun yung paliwanag niya, kumbaga parang iba exactly, yung tinutukoy na kumpanya. Ano po? Pero may binanggit din. Bakit naiintindihan namin, hindi niya maintindihan ni Claire? Abogado ta. Kasi siya, I mean, if you're just looking at yung mga companies na sinasabi niya, no? Pero ang sinasabi niya rin po ay tila kasi yung mga ganitong mga pahayag niyo daw, nililihis lang daw yung tunay na issue tungkol dun sa usapin po ng korupsyon sa gobyerno.
Ruth, hindi naman sa atin nanggaling yung issue na to. Nagsimula ito kay Ombudsman sa kanyang programa. Doon nag-start ito. At ang sabi nga niya, di ba, hindi dapat lang nape-flip ang pag-aari, lalo na kung may prangkisa. At ito din naman Wala ngang prangkisa. Pero, ang kulit eh. Wala na ngang prangkisa eh. Ang sasabi niya, hindi galing kay Ombudsman. Alam mo, isa mo ring pagkakamali. Yan yung binanggit ko na rin kanina. Ang ingay po kasi. Di ba? Ang daldal mo eh. Ikaw ba naman, i-vlog mo siya 15 times. I-vlog mo siya 2 times a day. Eh talagang, kung ako yun, at ganyan karami pera ko, at meron ako mga abogadong de Campanilla, talagang demanda kita. Lalo na yung sinasabi mo fake news. Kasi hindi naman siya nagbenta nung may prangkisa. Yung sinasabi, hindi ka mag-research eh. ay nanggaling din sa security. Tinotroll mo kasi. Ang tawag nga namin dyan, trolling. Araw-arawin. Hindi lang araw-araw. 2 times. Pambihira. Secretary of Energy. Hindi po sa ito galing. So hindi maaaring sabihin na iniiwas lang yung politika or iniiwas lang yung totoong issue. Iba ang issue sa flood control projects, iba ang issue dito sa kumpanya na may prangkisa na hindi daw niya natupad. Hindi niya natupad ang kanyang obligasyon. Wala na nga prangkisa. Kulang ka ba sa ano? Hindi ka ba nabigyan ni Bongbong Marcos? Hindi ka ata na-supplyan ni Bongbong. Anyway, alam mo kahit anong sabihin nyo na hindi nyo dinadivert. Si Bongbong Marcos nga, nagpasalamat pa sa kanya. Dahil ito ang pinakamalaking pumasok na investment sa atin noong 2025. Kaya nagpasalamat si Bongbong Marcos sa kanya at may na-create na 10,000 na trabaho. So, ibig sabihin, okay naman eh. Until sinabi niya, hawak ko yung listahan ng mga magnanakaw na buhaya. Doon kayo nag-react lahat. Alam mo, kahit sabihin mo yan sa grade 2, mahahalata kayo. Pumuyok kayong lahat. At muli, sabi niya hindi siya nagbenta ng kanyang kumpanya ng may prangkisa. Mas maganda dito, Ruth. Lahat, iniimbitahan ko na. Tignan niyo po yung kopya sa SEC nitong solar para sa bayan. Makikita natin dyan kung talagang hindi siya nag-divest. But anyway, inamin naman niya, nag-divest siya. Sinabi niya sa isang interview. Yung sinasabi nyo nga kasi hindi kayo yung source no tungkol dito sa mga usapin tungkol dito sa mga solar energy companies ni Congressman Liviste. Eh bakit po kaya kayo yung kinasuhan? Ano? Bakit po kaya kayo yung pinuntirya? Anong tingin nyo dyan? Hindi, inamin niya kanina sa interview niya rin. Ang sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipiliin niya? Ang tanong, Claire, kagalang-galang ka ba? Seriously. Kasi ang sabi niya si Boying, ang dapat kinasuhan din at hindi lang siya. Okay? May punto eh. Ako sa tingin ko dapat i-demanda niya rin si Boying, no? Pero diskarte niya yan eh. Hindi naman ako nagbabayad ng abogado. So, hindi ko siya pwedeng questionin. Kung ayaw niya i-demanda si Boying dahil kaibigan ng nanay niya, ang tanong ko sa iyo, Claire, may kaibigan ka ba? Hindi kasi baka yung ugali mong ganyan, wala ka talagang kaibigan. Kasi ang nangyari sa'yo, parang kinuha ka ni Bongbong Marcos, yun na lang ang tingin mo sa sarili mo, ang taas na. So hindi mo na kailangan makipagkaibigan dahil kaibigan mo na yung presidente, kayo-kayo na lang, o di sige, diba? Kaya hindi ka naman niya kaibigan, di so be it. Pangalawa, ito matindi dahil nirerespeto niya si Boying ng nanay niya. Yan ang tanong ko sa'yo, Claire, karespe-respeto ba yung ginagawa mo? Bilang spokesperson, abogada, mag-vlog ka ba naman? 2 times a day, 15 times mo na daw, di umano siya binablog. Diba? Yung ba yung karespe-respeto? Dapat ano ka rin, hindi ka rin turo ng turo sa iba, tinitingnan mo rin, teka muna, assume responsibility. Meron ba rin akong fault dito? Bakit ba hindi ako nire-respeto? Baka may mali rin akong ginagawa. Tanong mo rin sa sarili mo. So, sinisingle out niya ako. So, parang ako yung ayaw niyang pagsalitain. Well, in the first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking na-content, base naman din sa news. At nagre-react lang tayo at ine-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Ako nauunawaan ko siya kasi ako ganyan din ginagawa ko. Pero, kung ako naman maging spokesperson ng presidente, ititigil ko na yung vlog
Pambira naman, ating. Gaya ng sabi ko, ulitin ko, ako sa tingin ko dapat dinimanda niya rin si Boying, di ba? So yun ang side ko. But of course, I cannot blame Congressman Libiste. Kaya lang, may mali ka rin. Dapat aminin mo yun. Bilang spokesperson, hindi nga kapatawad-patawad sa mga katulad naming ordinaryong vlogger. Ikaw pang may posisyon. Mas lalo na. Diba? Hindi ko sinasabing magaling tayo. Hindi po yun ang punto. But sa posisyon mo, in the first place, hindi ka na nga dapat nagbablog eh.